Wait lang, bakit parang natatakot na ang ibang sedan brands ngayon? Dahil may bagong player na sobrang tipid, sobrang high-tech, at kayang umabot ng halos 1,000 plus kilometers ng range? Hi guys! Another day, another car review na naman tayo. Dahil hype na hype ngayon ang mga hybrid, meron tayong BYD Cell 5 ngayon, i-review natin. Kaya eto na, pag-usapan na natin ang specs nitong BYD Cell 5. Let's go! Meet the all-new BYD Seal 5 DMI. Isang sedan na hindi fully electric, hindi rin ordinaryong hybrid, kundi isang plug-in hybrid na pwedeng gas, pwedeng electric, o parehong sabay. Pero ito ang tanong, sulit ba talaga siya? Kaya ba nitong tapatan ang mga sikat na Japanese sedans? At bakit ang daming nagsasabing ito raw ang future ng daily driving? Panoorin mo hanggang dulo dahil sasabihin natin lahat: performance, fuel efficiency, features, safety, presyo at yung mga bagay na dapat mong malaman bago bumili. Pero bagong lahat, subscribe ka muna sa channel para updated ka sa latest car reviews, car comparisons at car buying tips dito sa Pilipinas. At kung balak mo ring kumuha ng brand new car, nandyan lang sa description ang contact details ko. Tara, simulan na natin. Exterior design. Sa unang tingin pa lang, mapapansin mo agad na premium ang dating nitong BYD Seal 5 DMI. Hindi siya mukhang typical na boring sedan. Mas sporty siya, mas futuristic, at honestly, parang mas mahal tingnan kaysa actual price niya. Sa harap, meron itong sleek LED headlights na talagang modern ang dating. May aggressive front grille design din na nagbibigay ng sporty character. Kapag tinignan mo sa side profile, mapapansin mo yung flowing body lines niya na parang inspired sa mas mamahaling European sedans. At dahil aerodynamic ang design nito, mas tahimik siya sa highway at mas efficient sa fuel consumption. Sa likod naman, meron itong elegant LED taillights na premium talaga tingnan lalo na sa gabi. Overall, ang dating niya, parang combination ng executive sedan at sporty fastback. Dimensions, size. Pagdating naman sa size, ang BYD Seal 5 DMI ay may length na around 4,780 mm, width na around 1,837 mm, height na around 1,495 mm, at wheelbase na around 2,718 mm. Meaning, maluwag siya sa loob. Hindi masikip para sa rear passengers. Perfect siya para sa family use, daily commute o kahit long drives. At dahil sedan siya, mas stable at mas comfortable ang ride compared sa mas matataas na sasakyan. Engine, hybrid system. Ngayon, dito na tayo sa pinaka-exciting part. Ano nga ba ang DMI? Ang ibig sabihin ng DMI ay Dual Mode Intelligent Hybrid System. Basically, combination siya ng gasoline engine at electric motor. Ang setup nito ay 1.5-liter gasoline engine plus electric motor plus BYD Blade battery technology. At ang maganda rito, hindi mo kailangang laging mag-charge para gumana. Kapag low battery ka na, automatic na tutulong yung gasoline engine. Pero kapag may charge ka, pwede kang tumakbo gamit mostly electric power. Result? Sobrang tipid sa gas. May mga reports pa nga na kaya nitong umabot ng around 20 to 30 kilometers per liter depende sa driving conditions. At ang total combined range, pwedeng lumagpas ng 1,000 kilometers kapag full tank at full charge. Imagine mo yon. From Manila hanggang Bicol, posible nang hindi ka agad magpapagas. Performance, driving experience. Pagdating naman sa driving experience, isa sa unang mapapansin mo rito ay yung tahimik niyang andar. Kapag naka-electric mode ka, halos wala kang maririnig. Smooth din ang acceleration niya dahil instant torque ang electric motor. Meaning, kahit apakan mo bigla ang silinyador, mabilis ang response. Hindi siya yung hirap humatak gaya ng ibang fuel-efficient cars. At dahil hybrid system siya, sobrang refined ang takbo. Perfect siya para sa city driving dahil tahimik, tipid at comfortable.
pero kaya rin niya sa highway dahil stable ang suspension setup niya. Interior technology. Pagpasok mo naman sa loob, dito mo lalong mararamdaman na future-ready itong sasakyan. Sa dashboard, meron itong large rotating screen infotainment system, isa sa signature features ng BYD. Oo, umiikot talaga ng screen from landscape to portrait mode. Meron din itong digital instrument cluster, wireless connectivity, Apple CarPlay and Android Auto, push start button, electronic parking brake, automatic climate control, multiple USB ports, premium interior materials, at honestly, ang interior niya parang mas mahal kaysa actual SRP niya. Malinis yung design, minimalist, pero high-tech ang dating. At isa pa, maluwag talaga ang rear seats niya. Hindi ka maihirapan kahit 5 kayo sa loob. Safety features. Siyempre, importante rin ang safety. At dito rin bumabawi ang BYD Seal 5 DMI. Depending on variant, meron itong multiple airbags, ABS with EBD, electronic stability control, traction control, 360-degree camera, rear parking sensors, hill hold control, tire pressure monitoring system, at advanced driver assistance features sa higher variants. Meaning, hindi lang siya maganda at matipid. Safe rin siya para sa pamilya. Pros and cons. Ngayon, ano nga ba ang pinakamalalakas na puntos nito? Pros. Sobrang tipid sa fuel. Modern at premium ang design. Tahimik at smooth ang driving. High-tech interior, long driving range, hybrid convenience without full EV anxiety. Pero syempre, may ilang bagay din na dapat i-consider. Cons. Medyo bago pa ang brand para sa ibang Pinoy buyers. Limited pa ang charging familiarity ng iba. Resale value ba? Hindi pa natin fully alam long term. Pero considering the technology, sulit talaga siya for the price. Price. At ngayon, eto na ang presyo. Ang BYD Seal 5 DMI sa Pilipinas ay nagsisimula roughly around 948,000 pesos hanggang around 1.2 million pesos depende sa variant at promos. At honestly, sa dami ng features, hybrid technology at fuel savings, parang hindi mo siyang mahihirapang balewalain sa presyo niya. So, ikaw, kung bibili ka ng bagong sedan ngayon, pipiliin mo ba ang traditional gasoline car o susubukan mo na ang future with the BYD Seal 5 DMI? Comment mo sa baba kung anong tingin mo dito. At kung gusto mo pa ng mas maraming car reviews, car comparisons at detailed walkarounds, subscribe ka lang sa channel. At kung gusto mo rin mag-inquire o kumuha ng brand new car, nandyan lang sa description ang contact details ko. Maraming salamat sa panonood and see you sa next video.